Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, matindi to. PBBM Trillanes di nakaligtas sa pasabog. Baste at Paulo Duterte matinding batas as sinumite. Yan mga kababayan, ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito sa kaya Banat ng Bayan TV. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin ulit simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, si General Marbel mga kababayan ay ipinagtanggol ang hanay ng PNP at AFP mga kababayan dito sa mandatory drug testing mga kababayan. Eto po yung random, yung bill na gustong ipanukala ni Kong Paulo Duterte mga karibin natin. Ito po yung title from Jamie News 4 hours ago mga kababayan. Ito pong ni Marbel PNP active cops, soldiers exempted from drug and psycho test mga kababayan, psychology test. O baka kasi may mga topak exempted daw mga karibin natin. For gun permits. Yan mga kababayan. O ano po ang masasabi nyo dyan sa report na ito? Ito, PNP has exempted active cops and soldier from drug test as well as psychological and psychiatric exams are as required for gun licenses. PNP Civil Security Group spokesperson Police Lieutenant Colonel Yudisan Gualtiano told reporters on Thursday that PNP Chief Police General Romel Marbel issued a memorandum on the matter. Yan mga kababayan So exempted po ang lahat ng active na police at maging mga sundalo mga karibyo natin, no? Eto dahil ba ginawa nyo na dati, no? Dahil ba ginawa nyo na dati yung test na mga itong mga test na ito ay hindi na kayo ulit pwedeng subject for testing ulit? Mga kababayan, di ba? Eto lang. Eto, may papakita po ako sa inyo mga karibin natin na mga prueba na kung bakit kailangan pa rin ng mga pulis, no? Yung mga active na pulis, kailangan pa rin po nilang magpa-drug test. Kasi yung ipapakita ko sa inyo mga kababayan, hindi naman po ito mga kapulisan Pero sila po mismo ay into this drug mga kababayan. Ito po. Para po ito kay kay Angara sa Department of Education. Para makapag-comment din si Angara about dito sa, kasi mga kababayan, ako saludo po ako talaga sa lahat ng teachers, no? From elementary to college, di ba? Sila po, malaki pong sakripisyo nila para sa bayan. Kaso nga lang, may iilan talaga sa kanila na gumagawa rin ng kalokohan. Ito, mga kababayan, hindi po ito mga pulis Ang mga pulis nga, mga kababayan, di ba, talagang hands-on yan dito sa, or araw-araw nilang trabaho itong mga tutugis dito sa mga drugista, mga addictos, di ba? Kaya posible rin sila. Yan lang yung masasabi ko, posible lang, di ba? Pero ito mga teachers po, noong 2023 mga karibin natin, teacher nga, ito, from Iloilo kasi ito teacher nga nadakpan sa bypass operation sa Guimaras, nagpabalibad nga ipailadom sa drug test mga kababayan. So sa translation po nito, hindi naman tayo taga Iloilo pero medyo naiintindihan ko rin to mga kababayan.
O yung teacher daw na nahuli sa bypass operation sa Guimaras, tumanggi na magpailalim sa drug test, no? Undergo ng drug test, mga kababayan. So yan, yan po ay teacher, mga karibin natin. Eto pa, hindi lang po yan, marami po yan eh. O ito naman, Eastern Visayas public school teacher, arestado ng PNP PDEA 8. Yan, mga kababayan, no? Leyte naman ito, arestado ng isang public school teacher sa sinagawang bypass operation ng PDEA, mga kababayan. Yan, sa MacArthur, Leyte. O, ito pa isa. From Jamie News, 2019, todo iyak ang isang elementary teacher nang maaresto siya sa bypass operation sa Iloilo. O, saan, mga kababayan? Ito nga mga teacher eh. Kailangan din siguro dumaan sa drug test. Di ba? Paano pa kaya itong mga kapulisan? Bakit ayaw ni Marbel, mga karabin natin? Bakit ayaw ni PNP Chief Marbel na mag-undergo? Ayaw niya bang marinis ang hanay ng kapulisan? Kasundaluhan? Ayaw niya ba ng ganon? Well, anyway, mga karabin, kakaiba po, no? Kakaiba po yung gobyernong ito ngayon. Wala na nga po silang war on drugs, mga kababayan. Eto, may isang tao, may isang congressman na sana makakatulong yung isa sa batas niyang bill, no? Na mag-undergo ng random testing, drug testing, mga kababayan. Lahat ng tao sa gobyerno ayaw pong ayaw suportahan. Bakit, mga kababayan? Nagpapatunay lang ba ito na narcopolitics po tayo ngayon? Kasi bakit ayaw niyong suportahan? Para naman ito sa bayan. Para rin naman ito malinis. Itong mga, kahit pasabihin natin active na kayo, no? Nandyan na kayo, napatunayan na ninyo noon. Bakit hindi ba kayo pwedeng magkamali? Diba? Random testing, mga kababayan, para talaga maging sa mga teachers, no? Walang exemption. Lahat po ng nagtatrabaho sa gobyerno, kasi maging patas naman tayo. Yung mga private company, nare-required, di ba? Ang magpa-drug test. Kahit nga mag-i-enroll ka lang, may drug test pa eh. Di ba? So yan, mga kabayan, kayo na lang po ang humusga kung ano po ang gustong mangyari ng ating PNP Chief Marbel, mga karibin natin, Ito na, mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po nating pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Gaya ng ating mga nakakausap na mga sources, paano paghuhulihin daw si PRRD? Lalaban daw si PRRD. Hindi po papahuli si PRRD. Kaya nga to si Senator Bato, sabi niya, hindi niya i-recognize ang ICC. Ganun din. Sasabihin ko, paano kung huhulihin? Kasi ganyan din ang sinabi sa KOJC. Paano kung pagpipilitang pumasok ng mga pulis? Same thing with ICC. Hindi rin papahuli si PRRD. Sa katunayan, pwede niyang barilin yung mga yun. Bakit? Wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng manghuli. Trespassing pa nga sila kung tutuusin. Unless binigyan ng gobyerno na ito ng dahilan na sila ay pumunta rito. Pero, miski na bigyan to ng gobyerno, this government is not above the law. Nasa ibabaw pa rin ng batas ng Pilipinas. Wala silang karapatan dito. Kaya, tandaan nyo po ito. Hindi raw papahuli si PRRD. First place. Pero bukod po dito sa email, kumpirmado din po na may narinig kayo o report na nakuha mula sa DOJ ba o ano bang ahensya ng gobyerno na may talagang nais talaga ng ICC na kayo mismo at ilan pa sa mga opisyal ng nagdaang administrasyon gustong interviewin itong ICC? Wala akong prior information, no, except itong email lang na natanggap ko. At yung earlier na sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na indeed, sa tagal ng panahon, tinatago nila, ayaw nila maging transparent to the Filipino people, tinatago nila yung paglapit ng ICC na mag-cooperate ang ating gobyerno sa kanila, ay hindi nila to kinlaro. Nung nangaknak na si Trillanes kung ano-ano pinapakita ng mga papel, ito'y kinumpirma ni Guevara na indeed, totoo nga, may lumapit sa kanila na ICC na
gustong mag-conduct Tingnan nyo kung gaano sila kadesperado. Pati ngayon si Trillanes ginagamit na. Ganyan katindi. Ganyan kumakain ng suka. Nagsinuka na nila. Itong sila Trillanes, di ba? Dati magkakalaban sila pero ngayon nagkakampi-kampihan dahil sa sobrang insecurity sa Duterte. Ito yung gumagawa na po si Congressman Duterte o si Pulong files hair follicle drug test. Ito na po yung inaantay natin. Tatandaan po ninyo nung talagang matindi ang pagbibintang nila kay DG Bantag. Yan po talaga ang tinanong natin sa kanya. At tinutulak po na senador and hopefully tumuloy pa rin si DG Bantag na tumakbo bilang senador. Okay? Pero yan po ay tinutulak natin. Sabi ko susuportahan ka namin DG Bantag. Pero ikaw ba ay pabor sa itutulak mo ba itong hair follicle test o itong drug test sa lahat? Kasi we are being unfair dito. Kayo po ba pabor kayo diyan? Kasi mga pulis, ordinaryo empleyado, kayo ba mamasukan, kailangan may drug test. And yet, sila ng mga politiko ay di umano ay mga adik. Kaya talaga kailangan na talaga itong drug test nito. At tandaan ninyo yung first salvo namin sa diyan sa sa SMNI. Yan ang tanong ko kay Bantag, yan din ang tanong ko kay Mayor Baste. Itutulak nyo ba itong kung given a chance, itutulak nyo ba itong lahat po ay gawing obligadong maging drug test, magpa-drug test? At salamat naman, ito ngayon ang pag-uusapan natin, ito po ay tinutulak na ni Pulong Duterte. Ay, salamat sa Diyos. Kasi salot po talaga ang droga. Basahin po natin. House Bill number 10744 introduced by Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte is seen as a deterrent to drug users or drug addicts aiming to run for a political position. This is the common view of some Davaoenos interviewed by Sunstar Davao. Magandang balita. Kong Duterte filed the bill, an act mandating elected and appointed officials of public offices, including the President of the Republic of the Philippines, to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral posts within 90 days prior to the election day. Maganda yan. Pag elected ka, every 6 months, nagda-drug test ka. Yan, walang lusot. At hair follicle. Pero mga kababayan, matindi ang pagdadaanan po ni Congressman Paulo Duterte sa panukala niyang batas na ito. Kasi most of the congressmen hindi po talaga tutol sila, no? Eto nga, gumagawa na sila ng mga paraan Grupo-grupo po sila kung magbigay ng komento. Wherein gustong-gusto talaga nilang ikat na. Dito pa lang gusto na nilang ikat, no? Itigil na agad itong panukala ni Congressman Paulo Duterte. Pero sana, no? Sana po ay magtagumpay po ito si Congressman Paulo Duterte sa kabila po ng kakaharapin niyang mga buwaya, mga adiktos na buwaya sa ating Kongreso at maging sa Senado. Maging ang iba't ibang mga departments, di ba? Yung mga kabinete ni President BBM or maging si President Bongbong Marcos Jr. Ay tututol talaga sa eto. Doon, paano natin hindi masasabing tututol dito si baka ibeto pa ito ni si BBM hindi to pepirmahan, mga kababayan. Kasi siya mismo hinahanapan ng taong bayan pero ayaw. Diba? Isang buhok lang naman yan itetest. Pero bakit ayaw ng presidente? Diba? Nakakadismaya po. Wherein, na ngayon pa lang tayo sana magkakaroon ng gobyernong malinis at drug-free, no? Dahil sa batas na ito. Pero bakit tumututol itong mga hinayutak na ito? Ayaw ipadiretso. Well, anyway, abangan lang natin. Marami rin naman sigurong kakampi. Or kung wala talagang kumampi, alam na talaga itong mga kribi natin.
Sana all, suportahan nyo. Ako saludo talaga ako sa Duterte. Ito, sinabi ko to sa SMNI, sinabi ko to sa KOJC. Sabi ko sa kanila, sinabi ko ito sa mga kaibigan kong DDS. Sinabi ko to sa lahat, pasensyahan tayo. Kahit pula yan, kahit dilaw yan. Pero seryoso, sa pakikipaglaban sa droga, susuportahan ko. Kahit sino yan. Totoo yan, kahit dilawan pa yan. Yung seryoso hindi yung kunwari kalaban niya droga pero siya mismo adik. Ayoko nung ganun. Gusto ko yung talagang seryoso at merong lehitimong background sa pakikipaglaban sa droga. Kahit sino yan, susuportahan ko. At kaya tuwang-tuwa ako dito. Dito kay Mayor Baste, kay Kong Pulong Duterte. Tapos yung tatakbo, 90 days, magkakaroon din ng hair follicle test. Sabi, random drug testing of candidates of electoral post within 90 days prior to the election day. Kaya kung ikaw adik, huwag ka lang tumakbo kasi mabubuking na ikaw ay adik. Amending for the purpose Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act which was received by the House of Representatives on Monday, August 12, 2024. Kaya lang ang tanong dito, makakapasa ka. Kaya susuportahan kaya to ng congressman. Malalaman natin. So yan mga kababayan, yan po yung napakalaking question mark dyan, di ba? Alam naman po natin ang politics, no? Ang pagraran po ng isang or ang paggagawa ng isang batas, no? Numbers game pa din po Politics pa rin po, The more na marami kang kaalyado, the more na marami kang kaibigan, ano? Diyan sa Kongreso at sa Senado, kahit gaano pa karumi, no? Kahit gaano pa ka bobo, sabihin na natin, kahit gaano pa ka bobo ng iyong batas, no? Papasa at papasayan. Pero kahit ano namang talino, no? Kahit ano namang napakalaking pakinabang ng batas na gagawin mo, hindi po yan makikita ng mga buwaya dyan sa ating gobyerno. Di ba? Totoo. Totoo po yan. Sila nga gumagawa ng batas na, eto na lang, ito. Yung batas ni Kiko Pangilinan ba yun? Yung pagbababa ng yung sa mga bata, di ba? Yung ginagamit sa mga sindikato yung bata. No? Hindi pwede ikulong, di ba? Anong tawag sa law na yon? Basta may batas na gano'n na pinoprotektahan. Yung mga minor de edad. Yan mga kababayan. Di ba? Kaya namimihasa po, nagagamit po ng mga sindikato yung mga bata. Di ba, bobo? Bakit nakapasa? Nung panahon nila, kasi panahon nila kahit gaano ka bobo ng isang batas, pag marami kang kaalyado, papasa yan. Pero kahit naman gaano katalino ng isang batas, no? Gaano ito kapakipakinabang sa taong bayan, as long as wala ka pang sapat na bilang, no? Diyan sa Kongreso at sa Senado, wala po. Hindi po yan papasa. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Komento at kritisismo sa video nito, i-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.